Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na kailangan mong gawin sa iba para ipakitang marunong kang makisama. Mga bagay na makakatulong para maging maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa. Ikaw kapuso, marunong ka bang makisama? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Rica, 25 years old, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari may halos 1 taon na ang nakakalipas. Nakapagtapos ako sa aking pag-aaral noong 2019. Inakala ko noon na magiging maganda na ang future ko dahil makakapagtrabaho na ako para makabawi naman sa mga magulang ko. Pero hindi po yun nangyari at sa unang pagputok ng pandemya noong 2020 ay hindi na ako nagkaroon pa ng tsansa na makapagtrabaho. Meron noong nireto sa akin ng kabatch ko pero biglang hindi natuloy dahil nga rin sa pandemya. Nagbenta na lamang ako online ng mga lumang gamit ko para maggamit ko bilang puhunan sa binala kong gawing negosyo. Naisip kong magbenta ng mga merienda pero hindi naman ako kumita. Nakiusap ako sa mga magulang ko na papahupain ko lamang ang pandemya at saka na ako maghahanap ng trabaho. Mas gusto ko rin kasi noon na magtrabaho sa labas kesa sa loob ng bahay. Ewan ko ba, Papa Dudut, hindi kasi ako productive kapag sa bahay lamang ako noon nagtatrabaho. Noong 2021, eksakto sa ika-25th na kaarawan, nakakuha ko ng trabaho. Pansamantala ay naging assistant ako sa isang opisina. Tinanggap ko lang ang trabahong yon dahil wala na rin naman akong ibang choice. Saka nangako naman sa akin ang boss ko na mabilis akong mapopromote basta pakitain ko lamang sila or pakitaan ko sila ng galing ko sa pagtatrabaho. Ginawa ko naman yon, Papa Dudut, at sa mga unang buwan ko ay nahirapan ako hindi dahil sa trabaho kundi sa pakikisama sa mga katrabaho ko. Ewan ko lang pero pakiramdam ko noon ay hindi nila ako gusto. Wala ni isa sa kanila ang gustong makipagkaibigan sa akin o kahit lumapit man lang noon. Sinubukan ko namang ilapit ang sarili ko sa kanila, Papa Dudut, pero malakas ang pakiramdam kong ayaw nila. Maliban na lamang kay Millie. Hi, Rika! Ha? Ako? Okay ka lang? Tawag niyo po ako? Hala, may iba pa bang Rika dito maliban sa'yo? Ay, sorry po. Huwag mo na nga akong pinupo. Hindi mo naman ako boss. At saka 38 years old pa lang naman ako. Hindi naman siguro nagkakalayo ang edad natin, no? 25 lang po ako. Basta huwag mo na akong puin, ha? Baka ma-feel ko matanda na ako. Di naman halata. Akala ko nga 30 lang kayo. Sus, talaga ba? Bawasan mo naman. Gawin mo 27. Nahiya ka pa. Uy, pwede bang pasuyo naman? Sige, ano ba yon, ate? Mili na lang itawag mo. Wag ng ate. Nakakatanda eh. O sige, Millie. Pwede bang pa-photocopy naman itong mga kontrata na hawak ko? Ito tig-3 each copy ha. Okay lang bang makuha before 3? Kailangan na kasing ipadala sa head office eh. Sure, akin na. Mabilis lang to. Wala naman kasi akong gagawing iba. Uy, thank you ha. Nakatoka kasi dapat yan kay Patricia. Kilala mo naman siya, di ba? Siya ba yung nasa malapit sa office ni sir? Yung maingay at puro cellphone lang ang alam gawin. Siya yon. Ang lakas nga niyang tumawa basta hawak niya yung cellphone niya. O di ba akala mo nasa sala lang nila? Ay naku, ewan ko ba dyan? Parang hindi naturuan. Kala ko close kayo. Lagi ko kasing nakikita na nagkukwentuhan kayo tuwing break time eh. Ang tawag doon, pakikisama. Hindi ba pakikipagplastikan? Joke! Alam mo, normal sa adult life ang plastikan. Kailangan mo yan minsan para makasurvive ka sa buhay.
Napapaligiran tayo ng plastic dito sa office. Actually, kahit saan naman. Nakakatakot naman. Ay nako, masasanay ka rin. Basta, pakisamahan mo lang para wala silang masabi sa'yo at makuha mo ang gusto mo. Ganun ba ang ginagawa mo? Pag kailangan lang, wala naman kasing choice minsan eh. Eh ako, pinaplastic mo lang ba ako para i-photocopy ko to? Joke! Nung una gusto kitang plastikin, pero nung tumagal, napansin ko namang okay ka eh. Talaga? Oo naman, walang halong kaplastikan ha. Ay, salamat naman. Sino bang pinaka-close mo dito sa office? Sabihin mo sa akin para ma-warningan na kita. So far, ikaw lang. Mukhang ikaw lang hanggang sa mag-resign ako sa trabaho ko. Ako lang? Wala naman kasing gustong makipagkaibigan sa akin. Lahat halos iniiwasan ako. Di ko nga alam kung bakit eh. Ganun lang talaga sa simula. Tsaka napapansin siguro nila na parang paborito ka ng boss natin. Ako? Paborito? Hala, hindi ah. Hindi mo yan napapansin pero yung ibang mga tao dito alam nila yan. Maganda ka kasi. Pabor sa'yo lagi si sir kasi mahilig nga sa maganda. Uy, grabe naman yan. O baka talagang magaling ka lang sa trabaho mo kaya sa'yo laging attention ni sir. Ginagalingan ko talaga sa work ko. Gusto ko kasing ma-promote eh. Di naman forever eh. Assistant lang ako. Makakarating ka rin dyan. Thank you, Millie ha. Ano ka ba? Wala yun. Wala ka naman sigurong kasabay mamayang lunch, no? Obviously, wala. Sige, samahan mo ako mag-lunch mamaya para ma-warningan na kita sa mga kasamahan natin dito. Isa si Millie sa pinakamatagal sa opisina namin noon. Walang sino man ang pumapalag sa kanya noon dahil halos baguhan lang din yung ibang katulad ko. Natuwa ako na nakaklose ko siya, Papa Dudut. Nung una akala ko pinaplastic niya lamang ako pero naramdaman ko naman na sincero naman siya. Nagiging matalas lang talaga minsan ang dila niya noon kapag hindi niya nagugustuhan ang ugali ng isang tao. Napaka-prangka ni Millie at nagustuhan ko yon sa kanya. Kasal na si Millie for 10 years. Nabiyayaan sila mag-asawa ng kambal na babae at isang lalaki. LDR silang mag-asawa at tuwing weekends ay umuwi noon si Millie para makasama ang kanyang pamilya. Marami na ako nalaman sa buhay niya dahil marami na rin naman siyang nakwento sa akin. Ganon kalaki ang tiwala niya noon sa akin. Bukod kay Millie ay meron pa akong isang naging kaklose, si Arnan. 5 taon lang ang tanda niya sa akin. Unang pasok ko pa lamang noon sa office ay siya na kaagad ang una kong napansin. Siya rin ang unang ngumiti sa akin noon pero hindi naman niya ako nilapitan o hindi naman kaya kinausap man lang. Naisip ko na hindi siguro siya interesado makipagkaibigan sa akin tulad ng iba. Pero isang araw ay biglang nagbago yon. Friday ng hapon noon, busy ang lahat sa amin dahil end of the month at marami kaming kailangang ayusin. Hindi na ako mapakali dati sa dami ng mga kailangan kong gawin na inutos ng mga katrabaho ko sa akin. Hindi ko na nga napansin ang paglapit ni Arnan sa akin kung hindi niya kinatok ang mesa ko noon. Baka hindi ko pa malalamang nasa harapan ko na pala siya, Papa Dudut. Hi! Hi! Nagulat ba kita? Oo eh. Sorry. May kailangan ka ba? Hihiram lang sana ako ng correction tape. Naku, hiniram sa akin kanina eh. Ata, di ako sure. Sino humiram? Hindi ko na maalala. Sorry, ang dami kasing umiikot sa paligid ko kanina. Hindi ko na alam kung sino-sino yung mga lumalapit sa mesa ko. Kaya hindi ko na rin alam kung sino yung dumampot ng correction tape ko. Di bali na. Di mo na kailangan mag-explain. Eh kasi… Ayos na nga yun. Maliit na bagay. Masyado ka kasi nakatutok sa mga ginagawa mo eh. Ang dami ko kasing kailangang i-photocopy. Tapos may mga pinapahabol pa sa akin si sir na gagamitin sa Monday. Hindi ko na alam kung ano yung uunahin. Chill ka lang dyan. Ang hirap mag-chill sa ganitong sitwasyon, no? Alam ko. Napagdaanan ko na rin yan. Ako yung may hawak ng posisyon mo nun. Ay talaga? Oo, pero mga 6 years ago na.
Marami nang naging mga assistant dito after ko. Tapos ngayon, ikaw naman. Na-promote din ba sila lahat? Karamihan, yung iba hindi na makapaghintay. Ako willing maghintay. Sa galing mo sa trabaho, hindi mo na kailangan maghintay. Konting panahon na lang, mapopromote ka na rin. Sana nga. Pagod na kasi kung mga may photocopy lagi eh. Parang hindi naman. Ang bango mo nga eh. Ay hala. Ayaw mo bang nasasabihan ka ng mabango? O sige, ibahin ko na lang. Ang ganda mo. Hala, mas grabe naman yan. Haba, di ka rin ba sanay masabihan ng maganda? Hindi eh. Masanay ka na sa akin ha. Mula ngayon, ganda nang itatawag ko sa'yo. Bolero. Ganun mo na ba kailangan yung correction tape para bulahin mo ako ng ganyan? Hindi ah. Ang babaw ko naman. Mukhang may kailangan ka kasi eh. Grabe siya. Pero, oo nga, may kailangan ako. Sabi na eh. Kung magpapa-photocopy ka rin, iwan mo rito sa mesa ko. Aasikasuhin ko mamaya. Hindi naman yan ang kailangan ko eh. Eh ano? Number mo. Bakit? Text kita kapag kailangan ko na magpa-photocopy ng reports ko. Grabe siya. Ang lapit lang ng mesa mo sa akin oh. Joke lang naman yun. So di mo kukunin ang number ko? Kukunin ko. Para magpa-photocopy? Para maging friend mo. Papadudot, binigay ko kaagad ang number ko kay Arnan. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kanyang mesa at pinagpatuloy ang kanyang trabaho. Wala pang 2 oras bumalik na siya sa mesa ko para iabot ang correction tape ko. Nalaman kong siya pala ang kumuha noon. Natawa na lamang ako dahil ang rason niya ay hindi ko na raw napapansin ang paligid ko kaya sinubukan niyang damputin ang correction tape malapit sa akin. Hindi ko nga yun napansin at napailing na lamang ako. Nakatanggap din ako ng text sa kanya at sinabing ingatan ko raw ang correction tape ko dahil baka kung sino ang makakuha. Nireplyan ko siya kaagad, nakalimutan ko panandalian ang makalat kong mesa at tambakong trabaho dahil kay Arnad. Aminado akong nakaramdam ako noon ng kilig habang kausap siya. Naputo lang ang usapan namin noong tinawag ako ng boss ko para utusang mag-photocopy. Aminado ako papadudod na kinilig ako kay Arnan. Inestalk ko ang Facebook niya at nalaman kong single naman pala siya. Kaya naman kung sakaling landiin niya ako noon ay papayag ako. Matagal na rin naman akong walang naging boyfriend at naisip kong maipagmamalaki ko naman si Arnan kung maging kami kung sakali. Ginanahan tuloy ako noon sa trabaho ko dahil sa kakaisip kay Arnan. Hindi ko napansin ang dami ng trabaho ko at mas lalong hindi ko napansin na oras na pala noon ng uwian. Kung hindi lang muling kinatok ni Arnan ang mesa ko. Papadudot, kakaibang kilig talaga ang naramdaman ko. Isa yon sa mga pinakamasayang araw ko noon sa trabaho ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas naging close pa ako kay Arnan sa pagdaan ng mga araw. Lagi siyang nakatambay sa mesa ko tuwing wala siyang ginagawa. Marami kaming pinag-uusapan noon at natuwa akong kausap siya hindi lang dahil type ko siya, kundi dahil matalino siya. Malaking turn on noon sa akin ang lalaking matalino kaya naman talagang hindi ko maiwasang magka-crush kay Arnan. Dahil sa kanya ay hindi ko na halos nagagawa ng maayos ang trabaho ko noon. Minsan nasita na kami ng boss namin dahil sa lakas ng tawanan naming dalawa. Iniwasan muna namin ang isa't isa ng ilang oras. Pagkatapos binalikan niya akong muli sa mesa ko. Alam kong napapansin na noon ng iba ang closeness namin. Lalo na si Millie. Hindi ko na nga halos nakakasama noon si Millie dahil kay Arnan. Lagi ko na noong natatanggihan si Millie sa tuwing inaaya niya ako. Hindi naman dahil sa ayaw ko siyang kasama, papadudot, mas gusto ko lang kasing kasama noon si Arnan. Nakaramdam tuloy ako ng guilt dahil si Millie pa naman yung unang naging kaibigan ko sa office. Sinabi ko naman sa kanya na babawi ako. Nagrason pa ako sa kanya na busy lamang ako pero alam kong hindi naman siya naniniwala dahil panay ang punta noon ni Arnan sa mesa ko. Sinikap ko magbigay ng time para kay Millie.
Pero talagang masyadong malakas ang hatak noon ni Hernan sa akin kaya hindi rin ako nakapagbigay ng time para kay Millie. Isang araw nga ay nilapitan ako ni Millie para ayain mag-lunch. Gusto ko man noon na samahan siya pero nauna na akong inaya ni Hernan. Lunchtime mamaya, Rika, ha? Mamaya? Sinabi ko bang next month? Naku, mamaya? Oo nga, libre ko. Kain tayo ng takoyaki. Namiss ko yun eh. Oo nga. Mukhang masarap kumain ng takoyaki mamayang lunch. Tara ha, dun tayo sa dati. Agahan nating umalis para hindi pa masyado marami yung customers. Baka tipirin na naman tayo sa sauce eh. Ayaw mo mamayang hapon na lang? Mamayang uwian natin. Ngayong lunch ko na-feel kumain nun eh. Di ka ba nagbaon ng lunch mo? Aayain bakit ako kumain ng takoyaki kung meron akong baong lunch? Ito naman talaga. Baka kasi gusto mo lang ng dagdag sa baon mo. Hindi naman ako ganong katakaw. Mili, di kasi ako pwede mamayang lunch eh. Na naman? Kasi… Alam mo, lagi ka na nang tumatanggi sa akin ha. Napapansin ko yan. Hindi naman lagi. Anong hindi? Lagi kaya? Nagkakataon lang siguro. Mula nung naging close kayo ni Arnan, parang nakalimutan mo na ako ha? Uy, hindi O sige nga, bakit hindi ka pwede mamayang lunch? Kasi inaya ako ni Arnan na mag-lunch. Tingnan mo na, sabi ko na eh. Saka nagpapatulong din kasi siya sa dun sa gagawin niya sa Wag mo nang pagtakpan, alam ko naman yun. Na Na mas paborito mo siya kesa sa akin. Crush mo siguro, no? Grabe, hindi naman. Magdi-deny pa kasi. O sige, ganito na lang. Ika-cancel ko na yung lunch namin ni Arnan para masamahan kita. Wag na, kung napipilitan ka lang. Hindi gusto ko rin naman kasama ka. Sinasabi mo lang yan kasi nagigilty ka. Hindi naman, Millie. Sus! Millie. Mag-ingat ka na lang dyan kay Arnan ha. Kilalang babaero yan dito sa office. Ha? Babaero? Sa bagay, wala ka naman kasing ibang nakakausap dito bukod sa aming dalawa ni Arnan, kaya hindi mo alam yung chismis tungkol sa kanya. Chismis lang naman yun, di yun totoo. Akala mo lang yun. Alam mo bang may nabuntis yan na ka-work namin dati? Napilitan mag-resign ng babae dahil sa kahihiyan. May asawa kasi yung babaeng binuntis ni Arnan eh. Totoo ba yan? Oo naman, hindi ako nagsisinungaling sa'yo, no? Wala naman siyang sinasabing ganyan sa akin. Bakit naman niya sasabihin sa'yo yung baho niya? Pero wala rin naman akong naririnig na ganyan dito sa office. Wala kang maririnig kasi wala namang may balak kumausap sa'yo dito, no? Na-hurt ako sa mga sinabi ni Millie, Papa Dudut. Bigla na nga lang niya akong tinalikuran after niyang bitawan ang mga salitang yon. Sinubukan kong lapitan si Millie after noong usapan namin pero iniwasan niya ako. Alam kong nasaktan ko siya dahil tinanggihan ko yung mga pag-aya niya sa akin. Pero nasaktan din naman ako sa mga sinabi niya sa akin. Nasaktan ako na parang pinamukha niya na wala akong ibang pwedeng maging kaibigan bukod sa kanya. Napilitan tuloy akong i-cancel ang lunch namin ni Arnan para hindi na masyadong sumama ang loob ni Millie. Inintay ko ang uwian namin para makausap muli si Millie. Inaya ko siya mag-takoyaki para mawala na ang tampo niya sa akin. Pumayag naman siya at doon ay nagsorry siya sa mga sinabi niya sa akin. Inamin niya sa akin na chismis lang yung sinabi niyang nakabuntis si Arnan ng ka-work nila dati. Ang alam lang daw niya noon ay naka-fling ni Arnan yung dating ka-work nila tapos ay nag-resign after ng ilang buwan. Hindi rin nila alam kung bakit nag-resign yung babae. Pero marami raw ang naghinala na baka nabuntis ni Arnan. Saka sinabi ni Millie na totoo raw yung pagiging babaero ni Arnan kaya dapat akong mag-ingat. Baka raw mabiktima niya ako. Gusto ko na noong maniwala kay Millie pero masyado ko na atang gusto noon si Arnan. Kaya sinabi ko na hanggat hindi ko nakukumpirma ang mga bali-balita kay Arnan ay hindi pa rin ako maniniwala. Pero isang araw ay mukhang may kailangang ituro noon sa akin ng tadhana. Nagpunta ako sa CR namin dahil ihing-ihi na ako. Pero nakita kong walang bakanting cubicle. Kaya naman nagpunta ako sa ibang CR sa building namin. At
pinagsisihan ko ang pagpunta ko doon. Wag dyan, ano ba? Ang kulit naman eh. Kung saan sa nakakarating yung kamay Gusto mo. mo ba yan, ha? Nako! Millie? Rika! Arnan? Rika, mag-explain ako. Rika! Bakit kayo naghahalikan? Teka, halikan ba yung nakita ko? Oo eh! Naghahalikan kayo! Rika! Rika, kasi... Puro kayo Rika! Anong nangyayari? Rika, ano? O yan, Rika na naman! Kung ano man yung nakita mo, oo, tama yun. Bakit? Bakit kailangan maghalikan kayo? Lasing ba kayo? Aksidente lang ba lahat to? Ano to? Kung aamin kami, makakaasa ba kaming di mo kami huhusgahan? Kung sasabihin namin sa'yo yung totoo, maiintindihan mo ba kami? Sabihin nyo na yung totoo. Maintindihan ko man o hindi, basta sabihin nyo yung totoo. Kami ni Millie. Ni Millie? Totoo ang sinabi ni Arnan. Paano? Nagkagustuhan lang talaga kami. Pero may asawa't mga anak ka. Alam ko. Bakit yung ginagawa to ni Arnan? Rika, please! Pakihinaan mo ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Bakit? Natatakot kayong mabuko sa kalokohan nyo? Alam mo naman pala eh. Millie, bakit? Sabi mo mahal na mahal mo ang asawa mo. Lagi mo ang sinasabi sa akin na namimiss mo sila lagi. Na kung pwede lang mag-resign ka na sa trabaho para makasama mo na sila. Sinabi ko lang yun para hindi ka maghinala. Kaya mo rin ba chinichismis na may nabuntis si Arnan para wag kong pag-isipan na may something kayong dalawa? Kaya mo ba siya laging sinisiraan para di ko isiping gustong gusto mo siya, ha? Oo. Hindi totoong may nabuntis si Arnan. Lagi ko lang yung sinasabi sa mga bagong pasok na babae dito sa trabaho para ma-turn off sila kay Arnan. Alam mo ba to lahat, Arnan? Oo, Okay lang sa'yo na sinisiraan ka ni Millie sa ibang tao? para rin naman sa amin yun. Para di nila malaman yung relasyon naming dalawa. Paano niyo to nasisikmurang dalawa? Hindi mo kasi maintindihan eh. Mahal namin ang isa't isa. Hindi lang to basta init ng katawan o... Mali! Maling-mali itong ginagawa nyo! Please Rika, intindihin mo naman kami oh. Hindi ko maiintindihan kung bakit kailangan yung gawin to. Millie, may pamilya kang nagtitiwala sa'yo. Hindi ko napigilan eh. Hindi ko naman sinasadya. Wala na planong mangyari to. Rika, parang ahwa mo na. Kung pwede lang Kung pwede lang sana. Walang makaalam nito. Imposibleng walang ibang nakakaalam ng relasyon nyo. Ikaw lang talagang may alam. Mabilis ang chismis sa opisina natin. Alam mo yan. Ni minsan nga wala ka narinig tungkol sa aming dalawa, di ba? Kaya pakiusap ko sana. Hindi! Ayoko! Huwag nyo akong idamay sa kalokohan nyo! Papa Dudut, iniwasan ko silang dalawa at bumalik na ako sa office namin. Nagpanggap akong busy sa trabaho para mawala sa isipan ko ang nakita ko kina Arnan at Millie. Hindi pa rin ako noon makapaniwala na nagawa nilang maglihim ng relasyon nila sa opisina namin. Nagtaka ko kung paano nila nilusot noon ang relasyon nilang dalawa. Unang nakabalik sa office si Millie, nilapitan niya ako pero hindi ko siya pinansin. Noong nakabalik naman si Arnan ay nilapitan niya ako pero wala naman siyang ibang sinabi. Sinubukan niyang katukin ang mesa ko tulad ng dati pero agad kong tinakpan ng maraming gamit ang mesa ko para wala siyang makitang espasyo na kakatukin. Naiinis ako sa kanila, Papa Dudut, lalo na kay Arnan. Inakala ko kasi noon na gusto niya ako base sa paglapit-lapit niya sa akin pero hindi pala. Doon ko naisip na kaya siguro ako nilalapitan ni Arnan para hindi maghinala sa kanila ni Millie ang mga katrabaho namin. Naging effective naman ang ginawa nila dahil ni minsan ay hindi ako nakarinig ng chismis tungkol sa kanila. Nag-half day ako sa trabaho noon para maiwasan sila Millie at Arnan. Hindi kasi nila ako tinantanan mula noong nalaman ko ang tungkol sa kanila. Ilang beses nga akong sinubukang tawagan ni Millie at ganon din si Arnan. Hindi ko sinagot ang mga tawag nila at blinako na rin sila sa Facebook ko, Papa Dudut. Naisip ko na ring mag-resign noon para tuluyan ang makalayo sa gulo nilang dalawa.
Papadudot kung meron lang sana ako noong ibang trabaho na papasukan, baka nag-resign na nga talaga ako. Kung hindi ko lang kailangan ng pera noon ay nag-awol na ako dahil ayokong madamay sa katak silang ginagawa ni Millie at ni Hernan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi na po ako naging komportable sa trabaho mula noong nalaman ko yung tungkol kina Millie at Hernan. Lagi na lang noong nakasubsob ang ulo ko sa trabaho para hindi nila ako lapitang dalawa. Nasaktan talaga ako sa ginawa nila, papadudot. Hindi ko talaga naisip ni minsan na gagawa sila ng kalokohan. Lalo na si Millie. Noong close pa kami ni Millie ay wala siyang ibang bukang bibig kundi ang pamilya niya. Lagi niyang sinasabi noon sa akin na pamilya niya ang pinakaimportante sa kanya. Lagi pa niyang binibida noon ang effort ng kanyang asawa para mapasaya siya. Kinikilig pa nga ako noon kay Millie at sa kanyang asawa dahil parang pang forever na nga ang love story nila. Pero hindi pala, papadudot. Gusto ko na noong isumbong si Millie sa kanyang asawa. Madali na lang noon para sa akin na gawin yon lalo't alam ko ang Facebook ng asawa niya. Pero natakot akong gawin yon dahil alam kong madadamay ako sa gulo nila. Nakaramdam din ako ng guilt kasi baka ako ang maging dahilan kung bakit magiging broken family sila. Hindi ko na tuloy alam noon ang gagawin at naisip kong manahimik na lamang. Pero lagi na lang akong nilalapitan nila Millie at Hernan para kausapin. Kahit pinaramdam ko na sa kanila na ayoko silang kausap ay namilit pa rin sila. Isang beses ay nilapitan ako ni Millie para kausapin. Nagla-lunch ako mag-isa noon sa mesa nang lapitan niya ako. Inabutan niya ako ng avocado shake na paborito ko, papadudot. Avocado shake para sa'yo. Thank you na lang, pero may tubig ako. Pinalagyan ko ng powdered milk yan sa ibabaw. Tulad ng gusto mo. Mas gusto ko ang tubig ko. Thanks. Rika. Nagla-lunch ako, Millie. Kung meron kang iuutos, mamaya na lang after ng lunch break ko. Hindi naman kita uutusan. Bakit mo ako ginugulo? Alam mo naman siguro kung bakit, 'di ba? Ayokong pag-usapan. Kailangan nating pag-usapan. Sigurado ka? Baka di mo makayanan lahat ng tumatakbo ngayon sa utak ko. Alam ko, i-judge mo ko. Matagal na kitang hinuhusgahan. Mahal ko naman ang asawa ko. Mahal mo? Bakit mo niloko? Hindi perfect ang relasyon namin. Yung mga kinuwento ko sa'yo, hindi naman lahat yun totoo. Nasabi ko lang yun sa'yo para hindi mo maisip na may problema na kami ng asawa ko. Matagal na. Matagal na? O nagka-problema ka lang sa asawa mo mula nung naglandian kayo ni Arnan? Ginagawa mo lang rason ang problema nyo ng asawa mo para ma-justify mo ang relasyon nyo ni Arnan? Matagal na kaming may problema. Hindi siya supportive sa trabaho ko. Gusto niya bumalik na lang ako sa probinsya namin. Ayoko naman. Ano magiging buhay ko doon? Nasanay na ako sa buhay dito sa syudad. Mas malaki ang kita tsaka... At dahil kay Arnan. Alam kong hindi kaya ng asawa ko na buhayin kaming pamilya sa pagtatricycle niya. Kaya ako yung nagsakripisyo na lumayo para maghanap buhay. Pero iba yung nahanap mo, no? Yun ang totoo, Rika. Dahil mas pinili ko ang trabaho ko dito kaysa peace of mind niya. Lagi na kami nag-aaway eh. Si Arnan ang lagi kong sinasabihan sa problema ko sa asawa ko. Siyang laging dumadamay sa akin. Kaya na-fall ka. Kaya nagtataksil kayong dalawa. Tao lang naman ako, Rika. Aminado naman ako mali yung ginagawa namin. Sinubukan ko namang pigilin ang nararamdaman ko para sa kanya eh. Ganon din siya. Kaso huli na eh. Hindi ako naniniwala. Kung talagang sinubukan nyo, wala kayo ngayon sa ganyang sitwasyon. Maniwala ka, sinubukan namin. Naghiwalay pa kami ni Arnan noon pero hindi namin natiis. Mahal na kasi namin ang isa't isa. Ang hirap, Rika. Akala ko ba mahal mo ang asawa mo?
Mahal ko ang asawa ko, pero mahal ko rin si Arnan. Hindi ka pwede magmahal ng dalawa. Pwede, kasi nararanasan ko na ngayon eh. Maghiwalay na kayo ni Arnan. Hindi tama yung ginagawa nyo. Gusto mo ba kami maghiwalay dahil yun ang tama? O dahil yun ang gusto mo? Anong sinasabi mo dyan? Alam ko naman, Rika eh. Alam kong gusto mo rin si Arnan. Kung paano kang ngumiti kapag nandyan siya. Kung paano ka tumawa kahit hindi naman nakakatawa ang mga sinasabi niya. Rika, babae ako. Alam ko. Oo, aaminin ko, gusto ko si Arnan. Pero di yun ang dahilan kung bakit gusto kong maghiwalay kayo. Talaga ba? Talaga lang ha? Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Ikaw din. Kung mahuli kayo, pasensyahan na lang. Aba, kung mahuli man kami, alam naming ikaw ang nagsumbong. Eh paano nga kung magsumbong na ako? Kaya mo bang masikmura na dalawang katrabaho mo ang mawawala ng trabaho dahil sa katabilan ng dila mo? Kaya mo bang masikmura na may pamilya ka masisira dahil sa pakikialam mo? Kung meron mang maninira ng pamilya rito, ikaw yon, Millie. Hindi ako. Hindi ako ang kumabet. Ikaw ang sisira sa pamilya mo. Hindi ako. Tandaan mo yan. Hindi na nakasagot pa si Millie sa huling sinabi ko dahil alam niyang tama ako, Papa Dudut. Padabog niyang kinuha ang avocado shake na inoffer niya sa akin at saka tinapon sa basurahan. Tinignan niya ako muli at saka inirapan at hindi ko na siya pinansin pa. Aminado akong nakaramdam ako ng takot sa mga sinabi niya pero hindi ko yon pinahalata, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay napansin kong panay ang tingin ni Millie sa akin. Panay din ang lapit niya noon sa mga katrabaho namin na para bang pinagchichismisan nila ako. Napansin ko yon base sa mga tingin nila sa akin habang nag-uusap sila. Nainis ako lalo kay Millie dahil alam kong kaya niyang magbaliktad ng tao base sa mga salita niya. Hindi ko na natiis ang ginagawa ni Millie noon sa akin kaya nag-file ako ng leave. Hindi nga lang yung inaprobuhan ng boss namin dahil marami raw akong kailangang gawin. Nalaman ko na lamang na si Millie ang nagsabi sa boss ko na marami raw akong hindi natatapos na trabaho dahil sa pakikipagharutan ko kay Arnan. Ako tuloy ang napag-initan ng boss ko noon. Naiyak na lamang ako dahil sa mga ginagawa ni Millie. Hindi naman ako ang nakagawa ng mali, bakit ako ang pinaparusahan. Lagi na lang akong nasa mesa ko noon at pilit na binabaon sa trabaho ang inis na nararamdaman ko. Mas lalo pa ako nainis nang ma-realize kong kaharap ko lang ng mesa ni Arnan. Kakatukin ko sana tong mesa mo pero mukhang maraming harang. Anong kailangan mo? Di ka ba busy? Obvious ba sa mga nakatambak sa mesa ko? Akala ko kasi props lang para iwasan mo ako eh. Una, hindi yan props. Pangalawa, oo, iniiwasan talaga kita. Alam ko naman kung bakit. So di mo na kailangan magtanong. Ang cold mo naman sa akin. Nilalamig tuloy ako bigla. Payakap naman. Joke. Kung maririnig ka ni Millie ngayon, baka duraan ka niya sa mukha sa kalandian mo. Rika, alam ko na hindi na tayo tulad ng dati. Busy ako, Arnan. Makinig ka naman oh. Alam kong umiiwas ka para di ka masali sa gulo namin. Pero kailangan ka namin, Rika. Kailangan? Paano niyo ako kailangan? Nakausap ko si Millie. Sinabi niya na parang magsusumbong ka tungkol sa amin. Natatakot siya. Anong parang? Oo, makahanap lang ako ng tiyempo, isusumbong ko talaga kayo. Kaya nga andito ako para makiusap sa'yo eh. Hindi nag-work yung pakiusap ni Millie sa akin. Hindi rin mag-work yung pakiusap mo. Huwag ka nang magsayang ng laway. Lunukin mo na lang yan. Alam ko namang mali tong ginagawa namin at tama ka. Dapat nga isumbong mo na kami. Talaga? Itatama naman namin to eh. Konting time lang. Sa ngayon, di pa talaga namin kaya maghiwalay. Baka nga kailangan ko na magsumbong para mapilitan kayong maghiwalay. Kasi wala kayong kusa eh.
Paano kung gawan kita ng pabor? Huwag ka lang magsumbong. Huwag mo lang masamain yung relasyon namin ni Millie. Ay wow, iba rin! Makinig ka muna. Kapalit ng pananahimik mo, pwede nating palabasin na nagde-date na tayong dalawa. Kunwari lang. Total, yun naman yung nachichismis sa atin dito sa office eh. At anong mabe-benefit ko dyan? Kunwari tayo. Ayaw mo yun? Magde-date tayo. Hahalikan kita. Yayakapin. Kung gusto mong may mangyari sa atin, baka pwede namang pumahig si Millie. Basta kunwari tayong dalawa. Yun ang ipakita natin dito sa office. Uulitin ko lang ha. Anong mabe-benefit ko dyan? Matitikman mo kung paano ko magmahal. Maiintindihan mo kung bakit di ako mabitawan ni Millie. Napatawa mo ko. Pwedeng umalis ka na? Baka kabagin pa ako sa'yo. Alis! Alam kong gusto mo ko. Dati yon. Dati nga lang ba? Eh di ka nga makatingin sa akin ng diretso eh. Namumula pa yung pisngi mo. Umalis ka na kung ayaw mo ngayon ako magsumbong. Tatanggihan mo ba ako? Kaya mo? Oo, kaya ko. Eh bakit ka pinagpapawisan? Bakit nanginginig yung labi mo? Gusto mo na siguro makahalik no? Nai-imagine mo na kung paano kita hahalikan? Arnan, ano ba? Sa atin lang to ah. Huwag mong sasabihin kay Millie. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, nagustuhan na kita. Napansin mo naman siguro yun. Kung sinasabi mo lang yan para di ako magsumbong? Kahit magsumbong ka pa, di mababago yun. Crush kita. Wala namang masama ron, di ba? Pwede bang? Wala lang si Millie. Ikaw naman tong liligawan ko eh. Malay natin kapag natauhan na ako, ikaw na yung piliin ko. Arnan! Sinasabi ko lang naman. Di mo naman kailangan maniwala kung ayaw mo eh. Ang sa akin lang, sana kapag natauhan na ako kay Millie, andyan ka pa rin. At sana nga ikaw na yung makatulong para iwanan ko na siya. Yun lang naman. Ay, message mo lang ako kung anong sagot mo. Maghihintay ako. At dahil nga po sa mga sinabing yon ni Arnan ay nagdalawang isip tuloy ako. Aminado akong kinilig ako sa mga sinabi niya at naramdaman ko naman dati na gusto niya ako. Pero ayoko lang mag-assume, Papa Dudut. Kaya natuwa ako noong inamin niyang crush niya ako. Buong araw sa trabaho yon ang nasa isipan ko. Pinag-isipan ko mabuti kung ano ang gagawin at nakaisip na ako ng solusyon sa problema naming tatlo ni Millie at Arnan. Tinext ko si Arnan at sinabi ko sa kanya na paig ako sa inaalok niya, Papa Dudut. Makakatulong ako noon kay Arnan para makalimutan na niya si Millie. Naisip kong tulong ko na rin yon sa pamilya ni Millie para hindi sila masira. Kaya naman nagpanggap kaming magkarelasyon ni Arnan sa office. Na-feel ko na hindi komportable si Millie sa mga nangyayari. Pero pinayagan niya yon para hindi sila mabuking ni Arnan. Ginawa namin ni Arnan lahat ng pwedeng gawin bilang magkarelasyon. Nag-date, naghalikan, nagyakapan at may nangyayari na rin sa aming dalawa. Hindi yon nalaman ni Millie. Papadudot na fall na ako kay Arnan dahil sa pinapakita niya sa akin. Umaasa ako na ako na ang pipiliin niya kapag nakita niyang mas available at mas okay ako kesa kay Millie. Sa ngayon ay wala pa rin akong clue kung effective ba yung pagpapanggap naming magkarelasyon para makita niyang pwede rin naman akong mahalin, Papadudot. Nasasaktan ako kapag nakikita ko sila ni Millie na magkasama pa rin. Alam kong wala akong laban kay Millie dahil siyang mahal ni Arnan ngayon. Pero umaasa ako na bahalang araw ay magkakatotoo ang sinabi ni Arnan sa akin na baka matutunan din niya ako mahalin kapag natauhan na siya kay Millie. Papadudot, hindi ko na alam kung mangyayari pa yon. Pero sana bago ako matauhan ay mangyari na yon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong forever ka barangay, Rica. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.